Sa nakaraang video natin ang may nakuha ng kakaibang halaman si Xiao Xiao. At nung nagawang patikan nga ng ating bida ng dugo nito, laking gulat nga nila sa lumabas sa halaman. Lumabas nga ang isang demon fairy. At sa kabilang banda nag-umpisa na nga rin ang subasta. At ang hinihintay nating pagkakataon na espada ng ating bida ay totoong ang pinasubasta at nandito sa mundo ng mga tao. Kaya naman nagsimula na ang pinaplano ng ating bida na kuhanin ang lahat ng items na nandun. Kaso may din ito inasahan na nakisabay sa eksena. Galit na nga ito at pinapababa na nito ang Insect King at harapin daw nga siya ng maayos. Nagsisigaw na nga ito na tinuturo ang VIP room na alam niya nandun si Park Lee Chian at ang matanda naman na host ng event ay pasimpleng tatakas na sa stage. At nakakaramdam na nga ng pagkainis si Park Lee Chian at naiinsulto na daw ito ng sobra sa pinaggagawa nito sa baba daw. Sa kabilang banda success ngang nakapunta ang matanda sa safe place at mukhang may tatawagan ito dahil nilabas nito ang kanyang phone. At nasasabi nga nito na may isang galit na lalaki at mapapansin natin na nakalabas na rin sa dungeon ng Dragon Demon. Kaya dali-dali naman ito na may kino-contact sa telepono na may hindi daw nangyayaring maganda ngayon sa auction house. Sa kabilang banda pinakita naman ang harapan ng zoo at may pagring ng telepono ang maririnig. Pinakita naman ang isang telepono na may tumatawag na si Wang Lao. At naiinis naman na pinakita sino ang may hawak ng telepono, mukhang ito ang tinatawagan ng matanda. At nasasabi nga nito na busy daw ito ngayon tapos ngayon pa daw ito tatawag at nakaka-isturbo nga daw. At pinakilala naman ito ulit na ito si Liu Yi ang Dragon Master at Guild Leader ng God Dragon at ang level din dito ay unknown. Nagsalita naman si Liu Yi sa kaharap nito na may kasamang layon na, "Brother, masyado ng marami ang damage na nagawa mo dito sa territory ko at marami nang nalug sa business ko." Dagdag pa ni Liu Yi na ang Hulzo nga daw sirang-sira na di pa daw sapat yun. Pinakita na nga sino itong kausap ni Liu Yi, ito pala ang Beast Soul Leader na si Martin. Na sinasabi nito na yang tumatawag sa'yo di mo muna sagutin, malamang isang death report na naman daw. At sinabi pa nito na later daw tutulungan pa nitong tawagan daw ulit yun at pwede rin naman din daw tulungan siya gumawa na funeral na maayos. At napangiti naman na ito at nasasabi din basta daw ngayon ito daw mga hayop na nandito daw ngayon hayaan daw nitong makauva sa wild at tatandaan daw nito na ito daw ay isa sa Dragon God Guild daw at hayaan na nitong makaalis sila. At din aman maka-emet ng maayos si Liu Yi at ano daw troublesome na tao ito. At bumalik naman sa eksena sa matandang si Wang Lao na bakit daw ayaw sagutin ito pero hayaan na daw basta daw makatakas ito ngayon. At dama ko na din sa individual na nagwawala sa stage at sumigaw na nga ito at nagpakilala, sabi nga nito ito daw si Arhan at nandito siya para sa maghanap ng hustisya. At nakwento na nito ang malagim na sinapit daw ng kanyang kapatid sa kamay ni Park Lee Chian, pinag-eksperimentuhan daw ito at ginamit para sa Purple Bull production at tinatrato itong isang hayop. At pinag-usapan na nga nila na dito pala nanggagaling ang Purple Blood daw na medicine. At nasabi din ng isang hunter na ano daw ang Purple Bull. At pinaliwanag naman nito ang buong detalye ng pagkakaalam nito, ito daw ay isang drugs ng type of hallucinogen medicine at marami daw na hunters na naririnig daw nitong ginagamit ito. At narinig naman pala ni Arhan itong pinagsasabi ng isang hunter at nasabi nga ni Arhan na hindi nga lang daw ito isang hallucinogen medicine, meron pa daw itong iba pang special effects. At kayang-kaya pa daw itong gawin na ang normal people ay ma-force ito na maging hunter at kaya daw marami ang naging hunter sa mga nagdaang araw dahil daw ito sa Purple Blood. Dinaman maganda sa pandinig ng ating bida ang mga naririnig nito at paggawa daw ng mga hunter eka nito. At nagsalita pa nga itong si Park Lee Chian na ang Hunter Association daw ay nag-agree sa paggamit dito kaso kailangan daw regulate lang ang paggamit ito. Sumigaw naman si Arhan na si Park Lee Chian daw ginamit daw ito para daw mag-control ng isang hunter at lumakas daw ito agaran. Dagdag pa nito sa lahat daw ng tao ngayon, ano daw gusto pang sabihin ngayon daw nito, habang dinuduro nito si Park Lee Chian. Tinatawanan na lang ito ni Park Lee Chian sa loob ng VIP room habang tinitingnan din ito ng mga doon at ano daw ba gusto nitong marinig pa sa kanya daw. At sinagot naman ito ng sarkastikos pananalita, ano nga daw magagawa nito kung gusto nila ng Purple Blood at ang association nga daw wala lang daw sa kanila.
Ang ginagawa nito at legal nga daw yun at sa tingin daw nito mapapahiya daw ito dito kahit sumigaw-sigaw pa daw ito rito wala daw magbabago ito lang daw. Ang mapapahiya. At sinigaw naman nito na ang sister daw nito hindi tao isa daw itong halimaw kaya nagtinginan nga ang ibang tao kung saan si Park Lee-cheon. Kaya nasasabi nga ng ibang hunter doon ay, hindi pala ito tao ang sister na tinutukoy nga daw ni Arhan. Pinakikinggan lang ng ating bida ang mga pinagsasabi ng mga hunters doon at di talaga nito nagugustuhan ang mga naririnig niya at nasasabi nga nila at pinagtatawanan. Si Arhan na nababaliw na daw ito tinuturing daw nitong kapatid at kapamilya ang isang halimaw. Nagtanong naman si Nana sa mga naririnig nito at nakikita natin na di rin gusto ni Nana ang naririnig nito, natanong kasi ni Xiao Xiao na bakit daw. Bigla na lang nagbago ang mga ekspresyon daw ng mga nandoon nung narinig nila na ang sister daw ng lalaki na si Arhan ay isa daw halimaw ano naman daw ika ni Xiao Xiao dito. Malungkot naman sinagot ni Nana si Xiao Xiao na sa totoo daw according daw sa rules ng Hunter Association ang mga halimaw daw ay walang kahit anong authority dito. Isa lang daw silang mga test subjects at isang tool sa mga hunter para pakanabangan. Di na nga napigilan ng ibang hunter talaga ang tawa nila at sobrang kahihiyan ng natatanggap ni Arhan sa pagkakataon nito. Ginatungan pa nga ni Park Lee-cheon na wala daw tutulong sa kanya dito at gusto na daw ba nitong mamatay daw ngayon ika ng Insect King. At nagalit na nga ito na pare-parehas daw silang lahat kaya lahat daw sila mamamatay sa kamay niya. Nagulat naman ito at may nagsisigawan na nga sa bandang yun. Wala na nga itong masabi at nagtataka sa mga nasasaksihan niya. May nagsalita na nga na nakakainis at ayaw niya ng mga ganun siya nga rin daw kaya ngayon daw. Gagawin ito anong gustuhin niya at papatay daw ito ng kahit sinong. Gustuhin niya kaya pala natulala si Arhan dahil gumawa na nga actions ang ating bida at tuluyan na nitong kinutrol si Zhu Ting at pinasuot nito ng mask at pinagamit ang sandata nito at pinagpapatay ang mga hunters sa paligid niya. At takot naman ang isang hunter alam daw nito ang mask na suot nito ang hunter killer daw si Zhu Ting nga daw. Kaya pinagmasdan na nga nito ng ating bida at mukhang may kunting pagbabago nga daw sa mga plano nito. At nagutong na nga ang ating bida na patayin daw ang lahat ng mga nandito. Dagdag pa ng ating bida habang galit na. Wala daw silang itira kahit na isang buhay. At nagready na nga ang Demon Dragon at as you wish nga daw ika nito sa ating bida. Nag-ipon na nga itong nag-energy sa kanyang gem sa may dibdib nito at sinunog na nga niya ang lahat na nandoon sa auction. Tumama nga rin sa loob ng VIP room nga ginawang atake nito. Bigla naman isang malaking halaman ang nagpakita sa loob ng VIP room. Siyempre kagagawan ng Medicine King ito habang nasa loob silang tatlo ng bibig ng halaman at nasasabi nga ng Medicine King na nakakatakot. Daw ang ganitong atake at bakit may ganitong high-level monster na lumabas dito. Naiiyak naman si Xiao Xiao ang kuha nga daw ito iligtas ni Nana at nasa baba pa daw ito. Pinagaan naman ni Nana ang loob ni Xiao Xiao para di ito masiyadong mag-alala at wag daw itong mangamba ang ganito daw atake ay walang talab sa ating bida, at nasasabi ni Nana sa isip naman niya na wag mong pag-alalahanin kami ng kapatid mo dapat nasa maayos kang situation. At aalis na nga ito at nasabi nga ni Nana sa Medicine King na Auntie tulungan mo ko na bahala kay Xiao Xiao at umalis na muna kayo sa lugar na ito at ako na bahala maghanap sa kapatid niya. At nasabi na nga nito siya na nga daw bahala sa bata na ito. May pinakita na ngang isang hunter na nabuhay din sa pagsabog na yun at ang isa na tabunan ito ng mga bato. May fireball na napakalaki ang lumitaw. Kaya nang laki ang mga mata nito mukhang sa kanya papunta ang fireball na ito. Tinupok na nga ito ng naglalagabgab na apoy. At ito pala ay galing sa ating bida na nag-transform na rin. At nagharap na nga si Arhan at ang ating bida at nasabi na nga ng ating bida na since wala daw gustong tumulong dito siya daw ang tutulong. Ang ating bida na daw bahala sa mga ganitong pagkakataon, na handang-handa na nga itong pumatay. Napuno naman ang usok sa buong venue ng auction. At ang mga halimaw naman ay bumabalik na sa loob dala ang mga item sa auction biglang. Nagkaroon ng pagyanig sa kalupaan. Biglang may lumabas na malaking bulotte at pinagkakain ng mga halimaw na pabalik sa dungeon. May higanteng paa naman ang pumatay dito at pinakita gaano kalaki ang mga uod mas malaki ang nilalang na ito. At ito pala ang Demon Chaos na sobrang lakas in terms sa size nito.
At sa malayo pinagmasdan nga ito ng Insect King at sabi sobrang lakas nga nito di daw pwede itong makipag hand to hand at mauubos lang daw ang oras at lakas niya. Naramdaman na nga ito ni Park Lee Chian kaya napatingin ito saglit sa kanyang likuran. Kaya naman nagawa nitong mayusan ang malakas na fireball na binato rito. Habang nasa himpapawid ito nakita nito sino ang may kakagawa ng ataking yun. Galit na nga itong si Park Lee Chian sa ating bida pero ang alam nito si Zhu Ting nga daw itong kumakalaban sa kanya. At pinagkamalan nga talaga si Zhu Ting itong ating bida at ang ganda naman ang plano nito. At buti na nga lang daw nakaiwas siya doon at magbabayad nga itong ating bida. Nagsalita na nga ito at sinabi nito sa ating bida na pinagkakamalan talaga nitong si Zhu Ting, at ganito ang sinasabi ni Park Lee Chian, Zhu Ting saan ka naman kumukuha ng lakas ng loob. At aagawan map ako sa pagkuha ng Sky God's Tear, pero naghahanap ka naman ng kamatayan ibibigay ko sa'yo yan. Sumugod na nga ito at mamamatay daw ito ngayon. Kahit magmakaawa daw ito huli na daw ang oras at bigla namang may kamao papunta sa pagmumuka nito. Sapol nga ito at lagapak. At kagagawan nga ni Arhan yung ataking yun. Grabe nga ang ginawang atake ni Arhan sa kanya dahil nainda nitong si Park Lee Chian ito at sobra nga din itong nagagalit at dumating rin sa punto na kagatin nito ang kanyang labi. Punong-puno nga ito ng galit sa kanyang katawan bakit daw nangyayari sa kanya ito. At kahit nga daw isa itong awakener bakit nababyuli daw ito ng ganito. Kahit daw sa mga grupo pa daw ng mga basurang ito pinapahirapan siya, habang pinagmamasdan din siya ng ating bida at nila Arhan at ang Demon Dragon. At nasabi nga ni Arhan na oras na daw para pagbayaran nito ang lahat nasaan na nga daw ang sister niya. Nasabi nga ng ating bida ngayong araw na ito. Di nga natapos ang pagsisilita ng ating bida may malakas na slash ang bumungad dito at napatingin si Arhan sa pangyayari. Nasalag naman ito ng Demon Dragon at nagagalit. At buti nang galanag daw sabi ng ating bida naka-activate ito ng invincible skill. Sinanak pala itong gumawa ng ataking yun at naglalakad na nagagalit sino daw mga ta at naghangas na. Umiiyak na nga ito at nasasabi sino daw sila para patayin daw si Zhou Qing ang ating bida. Dahil wala kasi itong kaalam-alam sa katauhan ng ating bida. Pasaway nga daw itong babaeng ito bakit daw nakisali pa daw ito at buhay pa nga daw siya at nasasabi nga ng ating bida na lang ito sa kanyang kaisipan. Galit na galit naman ang Demon Dragon bakit daw nito nagawang i-harm ang ating bida. Pinagpawisan at kabado naman ang ating bida na patay nga daw siya nawa matagalan daw ni Nana ito at wala sa kanila daw mangyaring di manganda sa kanilang dalawa. Seryoso naman silang dalawa at nagsalpukan na nga ang kanilang pag-atake. Ang bilis naman ng dalawa habang nagpapalitan ng pag-atake at di na nga masundan ng ordinaryong mga mata sa sobra nilang bilis. At nagsalita naman si Arhan at bilisan na nga daw nila at parating na rin daw ang mga taga-Hunter Association at sumang-ayon naman ang ating bida. Nakita naman nila na naka-recover na si Park Lee Chian at tumatakas na nga ito sa labanan. Gumamit naman ng skill ang ating bida at ito nga daw ang Dragon Roar. Umangat naman ito sa ere at nagdash si Arhan dito para follow up ng pag-atake. Dami daw ang naatake nito kay kinagulat ni Arhan ito. Nasa na nga daw ito para daw itong sumuntok sa usok. Ano daw sabi ng ating bida nakatakas pa daw ito sa ataking yun. Hinanap na nga ng ating bida saan na ito. Sumigaw na nga ito anong tumakas wala sa dictionary ko yung salitang tumakas eka nito. At pinakita naman na hawak na nito ang legendary na item na Sky Tier at lalakas pa daw ito at lahat daw ng mga sakit sa katawan nito ay maalis na nga daw. Ininom na nga nito ang Sky God Tier. Sumugod naman si Arhan at di daw nito hahayaan na magatagumapi daw ito sa gusto nitong mangyari. Umabot naman ang suntok ni Arhan dito at nagkaroon ng mga usok. Ginulat nga ni Arhan itong nakikita niya. Dahil success nga nitong napigilan ang suntok ni Arhan at nadagdagan pa nga itong nang walang katulad na lakas. Sinapak na nga nito sa kanyang tiyan at bulwak nga ang dugo nito sa isang suntok lang. Sunod-sunod na nga ang ginawang atake nito kay Arhan. Bulagta na nga ito at sabi ni Park Lee Chian wag muna daw itong mamamatay di pa daw siya tapos, paano pa daw nito malalaman kung nasan na yung sister daw nito kung patay na daw siya. Naglabas na nga ito ng parasite na insekto sa kamay nito at nasabi nito nalalagay daw nito sa katawan niya. Pagkatapos daw nalagyan ito ng parasite sa katawan magiging alagad na daw niya ito.
Napasto po naman si Park Lee-cheon sa ginawa niya dahil may tumawag sa kayang likuran at ay sektong basura nga daw nito na nasa malapit nga din ito ng espada. At nasabi nga ng ating bida na hindi lang daw ito ang may nakuhang legendary na item sa auction. Tinawan nga ni Park Lee-cheon ito na sabi nito na wow ang goal mo makuha yung espada at alam mo naman na walang pwedeng makapag-activate niya malibang sa Demon Lord King na si Ade Saleh. Di naman ito nakinig syempre kukuhanin talaga ito ng ating bida kahit anong mangyari. Tama nga ito at nahawakan na ng ating bida ang espada ang nagpapakita na ito ng reaksyon na naa-activate na nga ito ng tuluyan. Unti-unti rin nagtre-transform ang ating bida sa orihinal na itsura ni Uto dahil humahaba ang buhok nito. May kakaibang aura naman ang bumubulusok paangat sa kalangitan. Sobrang lakas nga ang pinapakitang aura nito sa lahat. Nakita naman ni Nana ito what a scary daw na aura ang nararamdaman nito. Di daw maaari at pawis na nga ito at kinakabahan. Biglang pinakita ang impyerno daw ay walang laman. At tuluyan nang nagbago ng anyo ang ating bida at umaapaw dito ang sobrang lakas na aura. Dahil daw ang demons ay nasa mundo na daw. Tuwang-tuwa naman ang ating bida habang naglalakad ito papunta kay Park Lee-cheon. Sa kabilang banda pati sa loob ng mga dungeon naramdaman ang muling pagkabuhay ng Demon Lord. Naramdaman nga ni Zhang Hao ito at di daw ito pwedeng magkamali. Kaya nga iniisip nga nitong mabut kung totoo nga daw itong nararamdaman niya. At sa human world nga daw nito nararamdaman. Kaya naman nagdash na ito palabas sa dungeon itong si Zhang Hao, at di nga daw ito pwedeng magkamali sa aura na nararamdaman niya. At pinakita na nga rin ng mga high-ranked demon na sinasabi na umalis na nga daw si Zhang Hao at din-aman daw ito umaalis dito kahit isang sekonda lang daw. At may iba rin daw silang nararamdaman na parang nabubuhayan daw ang mga dugo nila. Bakit nga daw? Baka daw meron daw related sa kanila na nasa human world. Kaya inisip naman ng mabuti ng isang high-rank na demon bakit daw biglang umalis si Zhang Hao at related din ba ito sa nararamdaman nilang kakaiba dahil ang main goal lang daw ni Zhang Hao ay ang hari. Kaya kung tama daw ang hinala nila pwedeng nagpakita na daw ang hari nila kaso sa human world at ang nararamdaman nila ay sobrang kakaiba rin. Sabi naman ng isang high-rank demon chance na daw nila ito na hanapin ang hari sa human world. Nagpresenta naman ang isang mukhang batang high-rank na siya na daw gagawa no na hanapin ang hari sa human world at sakto daw ang kakayahan niya sa mga bagay na ganun daw. Sige at kami na bahala sa mga iba pang hunter na haad lang sa daraanan mo sa labas ng gate. Sa sumunod na eksena may malaking dragon ang nasa battlefield ng dalawang naglalaban mukhang napuruhan ang isang individual sa kanilang paglalaban. At mukhang sila Liuye at Martin ang naglalaban dito at sinasabi ni Liuye na di ba daw marami ding mga equipment na bakit daw hindi nito gamitin. Pinakita na nga si Martin at malaki nga ang damage nito sa kanilang pangangatawan. At nasasabi nga nito hindi daw normal ang lakas ni Liuye ano daw ang ginawa nito. Inutusan na ngang bagahan ng fire breath itong si Martin at wag na daw magtanong ng kung ano ito isa na naman daw na awakened hunter ang mawawala sa listahan daw. Natigil ang paglalaban nila at napatingin sa isang liwanag at isang malakas na puwersa ang dumampi sa kanila na kahit malayo ito naramdaman nila kung ano ito. Kaya naman takot na takot sinasabi ni Liuye na totoo ba ito tama daw ba bumalik na daw siya totoo daw ba na hindi ito patay. Mukhang nakahanap naman ng pagkakataon si Martin at may gagamitin itong skill. Ginamit pala nito ang skill niyang makapagpalit ng kaanyuan. At nagpalit nga ito sa pusa at nasabi nito totoo nga daw tong nararamdaman nito ito daw ang Demon Lord. Dagdag pa nito habang nakafocus nga daw ito sa ibang bagay ay aalis na daw ito at mukhang lumalala daw ang mga situation. Totoo nga daw bumalik na daw ang Demon Lord at napaluhod na nga ito sa takot. Lahat ng mga awakened hunters naramdaman na bumalik na nga daw ang Demon Lord kaya nakaramdam sila ng takot. Bumalik na nga ang eksena sa ating bida habang kalaban na nito ang Insect King na si Park Lee-cheon at mapapansin natin na umaapaw ang kapangyarihan nito. Totoo nga daw ba ito si Ade Saleh nga daw talaga ito at kinakabahan nga ito. At tiningnan na nga ng ating bida ang system kung ano na daw ang pagbabago ngayon sa kanya. At pinakita naman na sabi ng system meron na lang daw itong 1 minuto para gamitin ang pagiging Immortal Demon King ng ating bida. Dahil nga sa kasalukuyan ng katawan nito di pa nito kinakaya ang sobrang daming kapangyarihan at may cooldown pa ito ng 24 hours para magamit ulit.
Natuwa naman ang ating bida sa nakita nito at okay lang daw, kailangan daw nito ay trained lang daw itong katawan na nakuha niya at para bumalik na talaga ang lakas niya ng tuluyan. At nasabi din ng ating bida 10 times nga din daw ang nadagdag nito sa kanyang status. Pinakita na nga ang status ng ating bida sa kasalukuyan. Sa strength nito nagkaroon siya ngayon ng 2,000, sa agility naman nito merong 2,600, sa OISEC nito may 4,000, sa wisdom 2,100, sa luck 1,000, sa recovery speed naman sa health nito ay 500 per second. At sa attribute resistance 1,000. Mukhang sa kabilang banda nagawa ni Nana na pahirapan pa ng husto ang Demon Dragon at nakasandal na lang ito sa pader. Tuwang-tuwa naman itong Demon Dragon, ito daw ba ang totoong lakas ng kanyang master? Kabaliktaran naman kay Nana, kung ang Demon Dragon ay natutuwa, iba naman sa nararamdaman ni Nana, sobrang nagagalit ito at sinisigaw pa ang pangalan na totoo ng ating bida. Kaya nga iniwan na nito ang Demon Dragon at nagdash na ito ng napakabilis papunta sa ating bida na walang kaalam-alam talaga si Nana sa tutong pagkatao ng ating bida. May nagsalita naman na how dare you, na patayin daw ang tatay nito at karapat dapat din daw itong mamatay, at alam naman natin sino itong nagsesalita. At pinakita na nga si Nana na nasa likuran na ito ng ating bida at wala naman emek ang ating bida. Nasabi nga ng ating bida, oo nga pala ito Popala. Meron lang akong 1 minuto para magamit ito sa ngayon, dagdag pa sa oras ko ito, ika nito sa isip ng ating bida. Nag-slash na nga ito at nagulat itong si Nana, parang hangin lang daw ang tinamaan niya. Ang bilis daw ng ating bida at nagawa pa nitong makailag pa sa bilis daw ng atake niya. At sabi nga nito habang nasa likod na ni Nana ay kahit kailan day ko pinatay ang tatay mo, wag ako ang sisisihin at paghinalaan mo, di mo investigahan ang mga kasama ng tatay mo nun. At sinap nito sa batok si Nana para makatulog. At bulagta nga ito sa isang iglap lang. Ikaw naman ang susunod, ika ng ating bida. Nasabi naman ni Park Lee-cheon na wag daw nitong nilock down siya at lumakas na daw ito at nahil pa ang lahat ang sugat niya. At nag-activate na nga ito ng kanyang totoong lakas. Unti-unti na nga itong nagtre-transform into literal na insects. Tuluyan na nga itong nakapagpalit ng itsura nito para siyang naging Mash Rider. Ngayon daw mamatay daw itong Demon Lord ang ating bida sa kamay niya. Umatake na nga ito sa ating bida at sapul ito sa mukha ng ating bida. Kaso nakatayo nga lang itong ating bida sa ginawa ni Park Lee-cheon sa kanya. Di pa daw ito tapos sa gagawin niya. Hyperspeed nga daw nitong si Park Lee-cheon. Mamatay na nga daw ito ngayon, at aatake na nga itong si Park Lee-cheon. Di nga nito namalaya ng kamay ng ating bida na papalapit dito. Sobrang bilis na daw ito pero nagawa pa daw nitong mahuli siya. Sinabsab na nga ito ng ating bida sa lapag, tapos na daw ba ito, tinatimad na daw itong ating bida at ngayon daw siya naman daw. Wait nga lang daw nitong si Park Lee-cheon. Di na nga ito pinakinggan ng ating bida. Sobrang lakas naman ang ginawang atake ng ating bida rito. Kitang-kita naman ang lakas ng nagawang atake ng ating bida na di na talaga nito bubuhayin pa kung sino ang matatamaan nito. Pinakita na nga ang nangyari kay Park Lee-cheon at ang seryosong pagmumuka ng ating bida. Abangan, tuluyan na ngang nakuha ng ating bida ang kanyang espada at tuluyan na rin itong nakapagpalit ng kaanyuan. At nagawa na nga nitong nabawasan ang bilang ng isang awakened hunter na una nga nitong napatay si Park Lee-cheon. Aabangan na rin natin tuluyan na din kayang magkakaroon ng isa pang laban sa pagitan ng ating bida at kay Zhang Hao na mamadaling pumunta saan ang ating bida. Tuluyan na rin bang magkikita ang mga iba pang kasamahan ng ating bida? At ano na kaya ang mangyayari sa pagdating ni Fujiwara, saan ang ating bida? Mapapalaban ba ulit ang ating bida? Kaya naman kung gusto mo pang malaman ang mga susunod na pangyayari, maaari tayong mag-like at mag-comments at palambing na rin nag-subscribe. At dapat naka-bell all para updated ka lag sa mga parating pa nating uploads. Muli maraming salamat sa suportang tunay.